Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, flip top, balik tayong flip top. Since natapos na natin reviewin yung mga battles sa Motus, na lalo na yung pinasastig unang bara, yun yung pinag-focusan natin itong mga nakaraan. At ito, balik tayo sa flip top Vuelta Balentong 12, J Black versus Slack 1. Bigay lang ako ng konting recap, no? Kasi kung napanood nyo yung feel ko naman napanood nyo, o yung iba hindi niya napanood, yung predictions ko dito sa poster ng Vuelta Balentong 12, matagal na, way back, anong month ba naganap to? Basta, nasa channel natin yon. Tapos, ang prediction ko sa battle talaga na to is si Slack 1. Diba? Kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo i-check dun sa poster prediction ko. Yung review natin yung poster ng Vuelta Balentong. Panoorin nyo yun. At, yun. Slack 1 yung naging ko dito. Ang naging prediction ko dito. Bakit? si Slack 1, mas lumalakas siya kapag may mga titulo yung kalaban niya. Yun yung napansin ko. Honestly, yung laban niya kay Class G sa eliminations ng Isabuhay 2024, which is maraming nagsabi na magiging Class G yung laban na yon. Pero ano nangyari? Tinalo ni Slack 1 si Class G. And then, ayun, another champion ang nakalaban ni Slack 1 sa second round, which is si Raffian, 'di ba? Raffian yun, guys. So marami ulit ang nag-expect na si Raffian ang magpo-proceed sa next round, pero ano nangyari? Slack 1 tinalo niya si Raffian. So dalawang kampiyon ang tinalo niya sa Isabuhay 2024. Tapos ngayon, sino ba si J Black? 2021 Isabuhay champ. Kaya sabi ko sa prediction ko, I'll go with Slack 1 dito dahil nga mas lumalakas si Slack 1 kapag may mga titulo yung kalaban niya. Yun yung naging yun yung naging basis ko. At yun, tama tayo doon kasi sa pagkakaalam ko, since nandito ako ng live, napanood ko to ng live, analysis Slack 1 dito. At hindi rin kasi naging malinis yung performance ni J Black sa battle na to. Pero yun, tignan natin. Si J Black naman, hindi ko alam kung ano nangyari sa performance niya nung event na to kasi may mga stutter, may mga slip up siya dito. So yun, panoorin natin ulit. First time ko siya mapapanood at mare-review. Unang panood ko dito nung live pa, so medyo matagal na to. So yun, game, J Black versus Slack 1. Si Slack 1, pinili mauna si J Black. Game. 2 minuto dapat. Game. Non-tournament battle naman to. Pakinggan natin. Unang banat, Vuelta Balentong 12, J Black. Rarara. Alam mo bang bad trip ako sa'yo? Na-invento yung Vito dahil sa'yo, bro. Okay. Na-invento yung veto dahil sa'yo. Laban ni Slack 1 kay Plaridel, 'di ba? Panalo si Slack 1 doon, pero sa end ng video binawi 'yon.
pinanalo si Ciplari. 'Di ba? Tapos, si J Black, panalo si Mot sa laban nila ng Matira Mayaman. Tapos, Vinito yon ni Pibus ang panalo si J Black. Pero, in the end, nag-concede naman si J Black at nag-proceed pa rin si Mot. Kaya, ayun. Parehas may history ng Vito yung dalawa. Magkaibang liga. Okay. Tingnan natin kung paano nila gagawing strength. Tama. Paano nila gagawing strength yung angulo na yun. Syempre, for sure, alam nila na may mga ganong angulo sila na, meron silang similarity. Diba? So, tingnan natin. Na-imbento yung Vito dahil sa'yo, bro. At napaong Pasig pa to. Si boss ata ng loloko. Ano to, boss? Vito Soto? Comment section yung boboto neto? Like kung panalo si J Black. Comment kung kamukha niya si Donatello. What's up, man ninja? Donatello. Sa ano yon? Sa Teenage Ninja. Basta yung Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ayun, si Donatello. Kaya nga sila sabi niya, what's up my ninja? So yun. Ninja Turtles yun. Comment section yung boboto neto? Like kung panalo si J Black. Comment kung kamukha niya si Donatello. What's up, man ninja? Nakikipag-beef siya kay Cripply sa inggit nitong gago kasi kapag talo, hate ka ng mga tao pero like kapag nanalo. Ako na Vito para manalo, ikaw na Vito para matalo. At ang masakit doon yung sayo, si Enigma mismo umasikaso. Kumbaga ginanto ko ni Pibus. Ginanto ka ni Enigma. Pero dahil makapal ang mukha niya, papakitaan niya pa rin ako ng angas. Ipapaalala ko lang sa'yo kung anong nangyari sa Batangas. You can't spell Bisaya without B-I-A-S. Di kami makakatakas. Pero Bisaya naman yung unang MC na na-veto dahil sa bias. Si Plaridel. Kaya wala nang patas-patas. Magubusan tayo, ano? Mamili kayo ng mabuti, mga hurado, kung si Slack 1 ba o 5K. Alam ko, binigyan ka ng mga idea ni EJ, Power at Cripply, at mga sulat galing kay 1-3 at MZ. Pero kahit gaano pa kaganda yung performance mo bilang MC, papanisin lang yan lahat pag hurado na yung tropa kong si MP. Malapit nang matapos ang isa buhay. Sulit ba yung takbo? Sa mga MCing nalaglag, huwag niyong i-down sarili niyo. Galingan niyo, mga ropa, gumawa ng barang nakakagulat. Ang swerte niyong nakagawa ng sariling obra, yung iba dyan nagpapasulat. Pag sa kanya galing yung sulat, ibang klase yung angas ng atake. Pero pag bumabars na siya ng friction na kayuko, anyari? Pag nag-i-spit na siya ng mga linyang, hindi siya ang nag-decide. Halatang hindi siya confident kasi yung baon niya, hindi niya type. Kunwaring nagsishift pa ng style. Pero kung kani-kanino galing, yung sulat mo, caps lock, ang laki mong sinungaling. Sa laban nila ni Vitrum, biglang umamin. Yung sarili in-expose. Bigla siyang kumanta na iba daw nagko-compose. Sa akin to madede-compose. Simulan mo na manalangin. Ako na bahalang maglagay ng cross ngayong tapos ka nang umamin. Kaya sa mga nabubuli dyan, si Slakwan ang dapat yung tularan. Tanggapin nyo na lang ng unti-unti at ngumiti sa kanilang pinaparatang. Gawin nyo na lang baluti at suutin ng dahan-dahan. Ganun pa rin kayo, yung sinasabi nila totoo, pero at least kasama kayo sa tawanan. Di ba nakulong ka? Oo, nabagansya ka. Dati kang na-prison. Tapos nung napanood si GL, bigla siyang nag-prism. Scam ang mannerism. Ako subukan mong iskamen. Ikakalat ko yung number mo sa mga group ng tindero ng kambing. Work from home na akyat bahay. Walang magagawa yung guards. Pengi lang po ng OTP nanay para makakuha kayo ng rewards. Yung dating nang hihingi ng reference tapos
Kaya umasa ka na lang iho na magka-veto pagkatapos nitong video. Sana sinulatan ka ng iyong mga amigo na wala kung pake kung sino. Pero wala kang mabobobo dito at hindi kami yung nalilito. Scammer ka pa rin at niloloko mo sarili mo. Unang banat, pakinggan natin. Okay. Medyo ano lang yung ginamit ni, medyo off yung ginamit ni J Block dito na angulo, yung about doon sa nagpapasulat. 'Di ba? So parang ang epic lang ng or hindi siya ganun ka impactful para sa akin, 'di ba? Maganda na sana yung ano yung first part yung about doon sa Vito. 'Di ba? Okay na ako doon kasi syempre magandang angulo 'yun kasi nga parehas sila may history sila ng Vito So para sa akin okay na angulo 'yun. Okay na approach 'yun, okay na reference 'yun para kay Slack 1. Pero after nun, yung about dun sa nagpapasulat, tsaka ang tagal nung ang haba nung setup niya dun sa yung iba dyan nagpapasulat, 'di ba? Doon lang nagland Pero ang haba nung punchline na yung mga nalaglag daw sa isa buhay, wag ma-down, yung mga nakagawa ng obra, 'di ba? Tapos bigla nagland sa yung iba dyan nagpapasulat. So, paano ko ba explain? Pero para sa akin, hindi siya ganun ka-impactful, hindi siya ganun kabigat na bara. Tapos yung nagpapasulat na angle kasi medyo gasgas na yon. So kailangan natin makarinig kung paano magamit yon ng smooth at bago sa pandinig. Creative in short. So sa tingin ko hindi naging creative si J Block sa part na paggamit niya ng angulo na yon kasi nga marami na yun gasgas na angulo na yun 'di ba? Siguro ma-appreciate natin yon, magiging okay or solid yung linya na yun kung nagamit ni J Block in a creative way. Sa tingin ko lang. Pero yun, in short, first part ang okay. Actually, hindi nga first part Siguro mga 1/4, no? Yung, basta yung lang, yung Vito na angulo, i-Vito na reference, doon lang okay yung yung lines ni J Block. Pero yung about dun sa nagpasulat, medyo humaba yon at hindi naging ganun ka-epektibo. Yun lang sa akin. Slack 1, pakinggan natin. Narinig nyo? Sabi niya, tropa niya si MP3. Narinig nyo Tropa niya si MP3. Tapos bad trip daw siya sa akin kasi ako daw nagpauso ng Vito. Di ba ikaw sumunod sa akin? Di ikaw si B3. Joke lang. Game! Gago. Hindi na talaga ako pwede doon Yo! Pinadala ng gubat! J Block! Paglalaroan ko lang to gagi. Pagkat ngayon ay Slack 1 ay naka-game mode at ang gubat ko Jumanji. Laman mo ba'y puro kayupan? Tapos ngayon mangangapa ka rito. Dahil ang mga mababangis sa gubat ay ginagawang pera lang sa syudad kaya maligayang pagdating apokalipto o apokalipto. Di pa naisibat ang weapon yan. Pero sa paglabas ngayon ng halimaw, makikita nyo tong si Apokalipto mag-temple run. Ano rararap? Putang inakatakbo na mabigyan dyan sa muling tumatak huling yapak ni Jaguar po. Kahit magrason, sabihin si Lapu-Lapu siya at ilayo niya yung tagpo. Pero ito'y reverse Magellan dahil Lapu-Lapu ang patay ngayon sa pagdaong ng barko. Ano pang akala nito? Kahit may titulo ka gago, sa akin pang mid-tier ka lang. Kahit nga sa ML, si Lapu-Lapu binubugbog lang ni Badang. Ano bang espesyal dito? Hindi ko alam yan. Special dito. Hindi ako nag-ML. Mind conditioning. Laban niya kay Mot, pati kay M-Site. Puta, ginagamit yung Bisaya. Kung hindi ginagalit, hinahype o kaya pinagmumukhang kawawa. Kaso lang hindi ito gubat kung saan epektibo yung mga bit-bit mong pasabog. Pananalita mo pa lang, alam mo nang sasablay ka sa paggamit ng Tagalog. Unang basa ko sa pangalan nito, JBL ako. JBL ako. Speaker, tagapagsalita ng mga Bisaya. Bakit? Kasi daw yung gubat, gera, patayan, yan ang pinanggalingan niyang mundo. Ngayon, paano mo yan ipapaliwanag dito kung lahat kayo doon magkakasundo? Kung naaalala nyo, si MP3, Creeply versus Bad, doon pa lang, planado na.
Hanggang sa umabot sa laban mo kay Bitrom na alam mong talo ka. Buti na lang andun yung Mike. Mike Pantejo, Rookie of the Year plus MVP. Para maging mabenta yung JBL, pinapatunog ng MP3, putang ina! Tangina nyo! Pinapatunog ng para lang maging mabenta yung JBL, pinapatunog ng MP3. Putang inang mga Bisaya to. Tangina. si Kripley sa gubat, isang kumpol ng mga katulong ang nagtulong-tulong para pagtulungan yung totolo-tolongis na yon. Tangina, kahit patanga-tanga yung si Kripley, alam mo sa sarili mo na ang lakas niya doon. Labag man sa aking kalooban na ipagtanggol ko yon, ngunit ang Bicol ay mananatiling parte ng Luzon. Mananatiling parte ng Luzon kasi tangina na Bisaya to. Manyakis na ang bababoy pa. Ano ba yan sa Cebu? Pag 3 puno na ano nyo, backboy ka? Kawawa sa akin sa inyo ah. Ano bang akala niyo sa ginagawa niyo maangas? Ulol, magyabang kayo sa akin kapag nagawa niyo yan sa Bayabas. Dahil ako Sa Bayabas, putang tigas nun. Tigas nun, boss. Tigas magyabang nun. kayo sa akin kapag nagawa niyo yan sa Bayabas. Dahil ako si Islakwan. Magsisilbing karma, hustisya sa lahat ng mga ginakasa niyo na puno. At pinapasabi nga pala ng mga saging na hindi lang kampyon ng may puso. Kaya buko kayo ni Pisting, Nice. Nilautok pa rin Timawa, butas na yung puno ng saging Rick, nilabasan na yung Bisaya! Tapos na? Tang inang yan. Kaya buko kayo ni Pisting, nilautok pa rin Timawa, butas na yung puno ng saging Rick, nilabasan na yung Bisaya! Ang ina adrenaline eh, no? Us na. Wala banat, pakinggan Ang natin! inang yan. Wala. Ang layo nung layo ng gap ng performance. Si J Black nag-focus sa technical eh. Nag-focus sa technical references, 'di ba? Doon nag-focus si J Black. And sabi ko nga sa inyo, may mga times na mahaba yung mga setup niya na hindi ganoon ka worth it dun sa pinaka punchline niya. So, hindi naman siya dragging. Hindi lang siya ganoon ka lakas, hindi lang siya ganoon ka impactful para sa akin. Tapos, Slack 1, performance ni Slack 1, halo-halo eh, 'di ba? Halo-halong emotions, halo-halong estilo, halo-halong elements ng ginawa niya. May wordplay, may nameplay, may wordplay, may nameplay about dun sa JBL, J Black, JBL ako, 'di ba? Tapos comedy, which is si Slack 1. Isa rin yan sa magaling magpatawa. Pero kaya rin niyang mag-seryoso at mag-technical. So, ayun yung mga estilo na pinakita niya dito. Yun yung mga elements na pinaghalo-halo niya para makabuo ng isang solidong round. At para sa akin, isang solidong round yon para kay Slack 1 at naiwanan niya yung performance ni J Black doon. Although, style clash siya, not totally style clash, pero makikita mo na lamang na lamang si Slack 1 in terms of performance at sa content. Okay? Yun lang. Bigyan natin ng 10 to 7. Layo, 'di ba? 10 to 7 para kay Slack 1. Malayo 'yun, tol. Maniwala kayo sa hindi, para sa akin ang layo ng gap nun in terms of performance at delivery, 'di ba? Presence. Yun? Slack 1 'yun. 10 to 7. Round 2. Congrats nga pala sa'yo, bro. May sasakyan ka na bago. Ang hirap bumili niyan lalo na kapag wala kang trabaho. Talagang law of attraction. Sa battle din na-apply na. Kaka-reference niya ng sasakyan, pati train of thought, nasakyan niya. Gago ang sagwa mo tingnan. Sa ginagawa mong kalokohan. Imagine nyo, si GL yan, tas nakaabang sa may looban, magbabantang, bago kayo dumaan dito, if that's fine, pengi muna pang sigarilyo para di kayo makatikim ng punchline. Line, current, electrifying to non-stop.
Hinog na yung wire ng poste, oh. Magkano kaya yan sa junk shop? Shop, tindahan, sari-sari, mga mura. Wala na namang bigas puta. Ate Bebeng, pautang muna. Utang na naman. Sa katapusan, magbabayad. May huhukayin pa daw tayo, tol. Si Foreman tumatawag. Hukay, libing, dun ko to ilalaglag. Tung patay gutom na kahit walang burol, nagpapagpag. Nagpapapag. Nung naging issue yung PM3, pumapalag pa to. Pasali-sali ka pa gago, panay pagpag naman kayo. Pagpag, alam niyo ba yung pagpag, guys? Yun yung yun yung, correct me if I'm wrong na lang yun yung mga pagkain na, mga tirang pagkain na nakuha sa basura. So yun. Basta yun. Ayoko nang i-elaborate. E di ikaw nakabisado yung menu ng mga inasal. Magaling ka na, bitch. Pero paano mo na lamang manok yun? Sa kulay ba ng plastic? Gago. Gago. Nakatira ka lang sa Maynila, feeling mo Tagalog ka na. Gago, yung tatay mo Bisaya, yung nanay mo Saba. Ang saba. Wala man lang bang nagtaka? Hindi nyo ba namukhaan? Congrats sa Mission Agent Slakwan aka Justin Nabunturan. Pasensya ka na, agent, minsan di kita mapagkatiwalaan. Ang laki ng pinagbago mo mula nang pinadala ka ng Kabisayaan. Madalas si MP3 binabanatan sa post para pakinabangan at yung style ni GL ginagatasan para lamang mahangaan. Naalala niyo yung tuunto, mga boss? Walang naiambag na sulat to doon sa laban. Si Kairam nagreklamo ng lubos, pinagbuhat sa 2x2, daig mo pa daw si Foreman sa galawan. Mukhang double agent ka na lang, mga Tagalog Kasi nagtitipid ka na sa toothpaste. Kaya double O sa mukha ni 007 magiging gas spring tong two-faced. Mula sa paggaya ng estilo ni GL, pagpo-post kay MP3, pagbubuhat sa ni Kairam kasi wala kayong chemistry. Bisaya ang dahilan kung ba't yung karera mo tumakbo. Putang ina mo, Bisaya ang dahilan kung ba't hindi na pagpag inuulam nyo. At ngayon, kumadong Tagalog ka, para ka lamang maingay na nerdo sa aklatan, sapagkat patatahimikin na itong maraming nalalaman. Pihit sa lieg ng dahan-dahan, kahit pa magmakaawa ka, sa taal ka mapupunta, imbis na taga-ilog naging tagalawa, kayawa ka. At pagsalba nitong kabaong, puro buto na lang lahat. Dadalawin pa kita para makiramay sa naulila mong anak. Iligaw yung kaluluwa ang pakay ko, nang walang makapaghanap. Reverse Tagalog sa lamay mo, Bisaya naman magpapagpag. Yeah! Ayun. Ito na. Isang solidong round 2 para kay J Black. Iba, no? Iba yung round 2 niya compare doon sa round 1 niya. At ito masasabi ko, malapit to. Malapit or in other words, mas pumalag itong round 2 ni J Black. So kung sakaling ito yung naging performance niya ganito yung naging performance niya sa round 1, possible dumikit yung score ng round ni Slakwan dito sa round ni J Black. Ganon ko siya nakita. Pero ito yung round 2. At para sa akin, ang ganda nung Bisaya versus Tagalog na angulo. Ang ganda nung yung Bisaya, yung dahilan kung bakit hindi ka na nagpapagpag, tang inang yan, punto yun, men. 'Di ba? So, ang daming punto ni J Black dito. Doon nag-focus yung round 2 niya. Hindi masyadong nag-focus sa mga sa mga tawag dito. Sa mga references. Ang pinaka highlight ng round 2 ni J Black is punto. 'Di ba? Sinusugatan niya si Slakwan sa mga mabibigat na punto. So, ayun mabigat na round 2 to para kay J Black. At kung magpapabaya si Slakwan dito, possible na mabigay natin sa kanya. Mabigay natin kay J Black yung round na to. Pero tignan natin kung ano yung magiging outcome
or ano yung magiging result ng round 2 performance ni Slack. Pero ito lang masasabi ko, kailangan mahigitan ni Slack 1 yung ganung kalakas na round ni J Black. Okay? So, iyan natin, power scale natin ulit siya after ng mapakinggan natin yung round 2 ni Slack. Game. Game. Alam ko daw yung yung menu sa mga inasal. Uy, mali ka na nga, Taki Chong. Kapwa mo Bisaya nagsabi nun, hindi ako. Putang ina mo. Kayo, mga Bisaya kayo ha, sandugo na tsinelas nyo, lagpas pa daliri nyo sa paa. Di-distract kasi. Di-distract. Ba't ka ba kindat ng kindat? Putang ina mo. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag sa sakit neto, Bell's palsy na nag-glitch. On social lang pa. Bell's palsy na nag-glitch, gago. Akala ng sakit mo, tol, hindi ka na ma-reach. Pero alam mo kung anong pinakamahirap na sasapitin mo dito sa round na to? Dahil sa kahihiyan, pipigilan mo ngayon kumindat-kindat at gumanto-ganto. Sige, kindat! Game! Ang totoo, gusto ko lang i-congrats si J Black. Kasi nag-gym na siya. Yung dating humpak na palong-palo, ngayon, healthy living na. Totoo pala talaga. Nung una, ayoko maniwala. Ang lalaki nang ng muscle, oh. Grabe, no? Hulmang-hulma yung pagkabisaya. Bisaya dahilan kung ba't may ang ina nyo. Hulmang-hulma yung pagkabisaya. Ayon sa masugid na pananaliksik, 250 million years ago, nang una nag-exist sa mundo natin ang mga Homo ayasib. Kaya, Homo ayasib, gago. pero sa paglipas ng panahon, yung lahi unti-unting nanganib. Alam mo ba't kayo naubos? Kasi yung ninuno mo, ang akala, pwede alagaan yung T-Rex. Ang ginawa, inuwi. Kala nila, mapapaamo nila, oh. Pinagkakain sila ng dinosaur, eh. Putang ina mo. Hoy, puro Bisaya, no? Natural. Target lock, lalong-lalo sa'yo. Kribli, kung nakikinig ka, ibabawi kita sa mga hayop na to. Hindi ako papayag na hindi kayo mabawian kahit saan pa to umabot. Anong pakiramdam na ikaw naman yung Bisaya ngayon na napapalibutan ng Tagalog? Tangina! Pinagtulungan yung tao malaglag. Matawag lang yung Bisaya na greatest. Eh di totoo nga talaga yung kasabihan na you can spell Bisaya without B-I-A-S. Eksakto! Slack 1 versus J Black. Labanan ng dalawang nabito. Bito. Di ba ang kulit? Kaso ako nabito lang. Ito, nabito na, binito pa ulit. Putang ina. Pinagtripa ng putang ina. Iyakin pa pati. Okay, so kanina yung sinasabi ni J Black dito, nabito ka para matalo. I mean, vinito ako para manalo, ikaw vinito ka para matalo. 'Di ba? Ito naman yung bawi ni Slack 1. Ako vinito lang. Ikaw vinito, tapos vinito ulit. So bakit? Kasi nga vinito si 'di ba? Si J Black. Pinanalo siya live. Na siya na ngayon mag-advance sa second round ng Matira Mayaman. Pero after ilang weeks, 'di ba? After ilang days, nag-concede si J Black at sinabi ni Phoebus na si Mot na ulit ang mag-advance. So, ayun naman yung sinasabi ni Slack 1 dito. Unlike kay Slack 1, after nung battle, panalo si Slack 1 nun eh. Pero vinito siya ni Arik na sorry Slack 1, ibibigay ko yung panalo kay Plaridel. Ayun yung sinabi niya. So, yun. Kaso ako nabito lang. Ito, nabito na, binito pa ulit. Putang ina. Pinagtripa ng putang ina. Iyakin pa pati. Alam mo bakit ka pinagtripan? Bisaya ka kasi! Kaya, isa kang Bisaya. Isa kang corning writer. Bonding writer. Solid liner. Chongqing liner. Working dicer, all in fire. Oh, di ba naglalalamog ka? Movie rider, toxic driver. Wala na. Tong, ilang Slack 1 to. Toxic driver, bum, lamog ka. O di ba yung scheme? Minak lang ng ganon kung saan na tumalon parang nagparkour para ipakita sa lahat ang pagbabalik ng Mac na parang MacArthur. Ngayon, sino unpredictable sa atin? Ngayon ka mag-angas. Mas unpredictable pa ako sa St. Ives na nag-freestyle kunyari pero meron namang mga bombero sa labas.
Ay, gago. Medyo na-slow ako dun, ha? Medyo na-slow ako. Saint Ice na nag-freestyle kunwari, pero may mga bombero naman sa labas. So, ang punto, medyo na-slow ako dun, ha? Pero ang punto ni Slackwon dito, hindi umulan. Hindi umulan. Yun yung, ano lang naman, kumbaga, ano lang, reference lang para pumasok yung naisip niyang linya. Sa mga nanood ng live, alam naman natin na umulan that time. Solid yun. Solido yun. Pero ang pinapalabas kasi ni Slackwon dito na hindi freestyle yung ginawa ni Saint Ice. Parang sinasabi niya na hindi umulan. Mga bumbero yon na inano yung Metro 10 para pumasok yung line ni Saint Ice para kay Zaki. Nagets nyo ba? Medyo feeling ko naguguluhan kayo, 'di ba? Pero sana wag. Kasi ang simple nung logic na ginawa ni Slackwon doon. Medyo na slow lang ako. Nakailang seconds muna bago ko na-gets. Pakinggan nyo. Ngayon ka mag-angas! Mas unpredictable pa ako sa Saint Ice na nag-freestyle kunyari pero meron namang mga bombero Ayan. sa labas. Diba? So, ang klaro naman ng sinasabi niya eh. Wala namang pasikot-sikot na ano eh. So, Saint Ice na nag-freestyle kunwari pero may mga bombero naman sa labas. Diba? Sumikat naman yung ano eh. Diba? Nag-trending yung freestyle ni Saint Ice na sa sobrang lakas ko sumasabay na sa akin yung Diyos, 'di ba? Yun eh. So ang gustong iparating ni Slackwon dito na hindi nga umulan. Mga bombero lang yun na inano yung bubong ng Metro 10 para pumasok yung line ni Saint Ice para kay Zaki. So yun lang. Putang ina mo! Mas kupal pa ako sa Bisaya! Mali ka nang binabangga! Tingnan mo, matalo lang talaga ako rito sa pong Bisaya bubulagta! Ano mo? Kung yung mga Tagalog sa gubat, tagulangan nyo, ibahin mo o gago. Ngayong nilapag ka dito sa Manila, ang lagay mo delikado. Kung umaasa kang manalo, ang sagot ko ay malabo. Dahil magpapatalo lang ako kapag ulol walang Bisaya na hurado! Ay! Tang enang yan. Wala ang lakas talaga ni Slackwon kapag mga champion yung kalaban niya. Yun talaga napansin ko sa sa mga huling battle ni Slack, especially sa buhay. Ang astig lang kasi yun nga, Class G versus Slackwon, maraming sabi na kay Class G yun, pero nag-proceed si Slackwon, tapos si Slackwon Ruffian. Marami rin nag-predict na Ruffian yung mag-advance, pero ano nangyari, Slackwon pa rin. Yun, tapos bigla siya natalo sa VIT room, di ba? So, para sa akin, mas nag-i-improve, mas lumalakas si Slackwon kapag kapag may mga titulo yung kalaban. Kita nyo yun, maganda rin round 2 ni J Black. Maganda yung round 2 niya, no doubt guys, maganda yung round 2 ni J Black. Isang solido yun. For the meantime, ayun yung pinakamalakas na round ni J Black. Pero anong ginawa ni Slackwon? Halo-halong elements ulit. May clowning, may entertainment, may punto, may references. Ang dami niyang pinakita doon. Kumpleto. Kumbaga, well-rounded first and second round ni J Black. Ay, ni Slackwon. Kaya, performance pa. Isang solidong performance yun para kay Slackwon. Grabe yun. Okay, so Slackwon, 10 points pa rin, pero yung J Black dito umangat. 9 points ang ibibigay ko dito. So, 20 to 16, up by 4 points. Tama ba? 10-7 sa round 1, 10-9. Okay, 20 to 16, up by 2 rounds si Slackwon. Round 3, pakinggan natin. Okay lang. Grabe ka manglait sa mga Bisaya.
Okay lang. Kasi, ang ganda ng mga preparasyon na ngayon eh. Lalim ng sulat, pre. Sing lalim ng ocean. Ang galing mo talaga magsulat. Poison. Ang ina talaga, oh. Pag nagundo, okay lang kahit mabawasan yung TF, no? Basta maganda performance. Okay lang, sige. Kasi, ganda ng mga sulat. Halatang hindi niya sulat, di ba? Puro invento pa mga naging scheme niya. Kung ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw slot, Siamese twin ka. Walang personality, walang creativity, ni walang sariling pirma. Hindi rin siya ang magsusulat, ultimo huling habilin niya. Tsaka ba't ka ba geto ng geto? Pina-social mo lang yung salitang squatter. Tsaka, paano ka mag-i-improve kung dyan ka nag-settle bilang rapper? Puro kotse pa sa music vid. Kala mo talaga, nepo baby sa actual. Ulul, hindi ka mukhang anak ng kontraktor. Anak ka ng kontraktual. Gagi. At diba inadapt mo yung kanal humoriza ito? Wala ka talagang kapararakan. Ultimo yung nagninido, nagawa mo pang gatasan. Gatasan. Tamang sunod kay Zay. So, nagninido. May mga hindi pa ba nakakaalam Saito, tas Nido na reference. Di ba nga nabalita si Saito na may bawal na gamot dun sa Nido. So, yun. Yun lang naman. Matagal na yun eh. Ano pa yun? Alam ko, napanood ko ata yun sa TV. Ano pa? Channel 5 pa dati. Yun. Yun lang. Share ko lang. Inadapt mo yung kanal humoriza ito. Wala ka talagang kapararakan. Ultimo yung nagninido, nagawa mo pang gatasan. Tamang sunod kay Zay, kay Poison, pati na rin kay Lip. Isa kang human centipede. Maliban sa puro halik sa puwit, meron ding tai sa bibig. Shit. Yuck. Yan na ba na iambag mo? Puro... Ayun, na-explain ko na to sa inyo dati eh. Yung human centipede, halik sa puwit, tapos may tayo sa bibig. So, yun, kaya ganun yung reference ni Slack 1 kasi yung human centipede, guys, movie yun na hindi ko alam kung scientist pa siya o doktor. Basta ang ginawa niya, tahi-tahi niya yung mga tao. So, yung isang tao, tinahi niya yung bibig dun sa puwet. Ganyan. Tapos, ayun, dugtong-dugtong yun. Yung puwet naman ng isa, nakakabit dun sa, ayun, sa bibig. Basta bibig puwet yung ano, yung dugtungan. 'Di ba? Panoorin niyo yun. Pwede niyo panoorin. Hindi naman siya nakakatakot, nakakadiri lang. Yan. Sa mga di pa nakakalam ng human centipede. 1 and 2. Yung 1, konti lang. Siguro 3 lang ata sila noon na pinagdugtong-dugtong niya. Pero yung ano, human centipede 2, pinagdugtong-dugtong niya lahat ng mga, alam ko preso yun eh. Hindi ko lang sure kung meron 3. Kung meron man, hindi ko pa napapanood. na rin kay Lip. Isa kang human centipede. Maliban sa puro halik sa puwit, meron ding tai sa bibig. Shit. Yan na ba na iambag mo? Puro nakakadiri tang ina. Pinatunayan mo lang na Tagalog ka. Nakikinabang sa tera-tera. Kung ina, nasasaktan kayo. Yung mga Bisaya yung ginano'y Bitrom, react sila. Ang mga iyakin kayo pala. Ang ina. At ikaw, wag kang bida-bida kasi hindi ka naaalala. Ultimo sa paparody at panggagaya si Kripli pa mas nakilala. Kasi isa kang Zaito wannabe at puro parody pa more. Project na mga ghostwriter na sa akin ay lipol. Manatili ka na lang sa bottom tier pag may mekaniko at tikol. At paniguradong magbe-break kayo ng asawa mong minor. Kaya sa Isa Buhay 2026 Enigma, ano? Bigyan mo ako ng reason. Isa Buhay champs lahat ng contender tsaka mga veterans na season. Maglabasan tayo ng muka. Huwag kayong magtago sa mga pangalan nyo. Pakita nyo sa akin mga pagmumukha ninyo. At papakita ko mga kahinaan nyo. Yabang, no? Kasi ganun din naman to. Huwag nyo nga akong inaano. Daig ko pa si GL sa laban na to kasi isang grupo kalaban ko.
Hindi tulad ng Sinagtala versus Ice Water na alam na agad pangalan ko. Pero ubus yung mga kilala mo pag ako nakilala mo. Nalito ako. Nakilala mo. At ikaw, di ka kasali. Pero magpasalamat ka pa rin pare. Kasi malamang marami ka na namang signal lines na sa linya mo. Putang ina. Signal line. Nasa... Time. Gago ka. Banat, pakinggan natin. Akala ko ni-revive niya pa yun, pero hindi na pala, no? Alam ko lang, aware naman ako na nag-choke si J Black dito, pero ang alam ko, sa pagkakatanda ko, na-revive niya yun, pero hindi pala. Wala, pinutol na ni J Black yun. Sayang, nawala siya. Wala, sayang. Hindi, kahit ano, kahit nag-joke siya, ano pa rin na. Respeto pa rin. Respeto pa rin. Pero kahit kampiyon ka, hindi na ako elibs. Banggit mo si Creepy, sino yun? Hindi umabot ng semis? Uy, gago. Paano? They're here. Okay, bago ako mag-umpisa ng round 3, gusto ko lang malaman nyo si J Black. Si J Black, may puso ng kampiyon. J Black, puso ng kampiyon, okay? Ang tanong, bakit Ice Water? Oo, Ice, bakit? Ang bottom line, anak niya yun. Oo, pangalan niyo ng bata. Kaya hindi kong mali kung siya'y madamay at sa linya ko'y makakawawa. Sa laban na to, ang lalabas na masama ako pa ata. Sapagkat ang barko Titanic at alam mong sa ice tatama. Ngayon, puso ng kampiyon naman ay Ice Fest. Ito'y ice pick sa chest. Cold Darted, atake sa puso, cardiac arrest. Kaso lang ba't tumitibok pa rin? Eh dapat nga patay na to. Wala kang puso ng kampyong Black, isa kang masamang damo. O masamang damo sa gubat. Puro itim ang pinakalat hanggang sa kung saan tumubo ang mga itim niyang balak. Yung produkto niyo na ban, pilit pinapalusot, black propaganda nagmamater. Parang sorcery, pati kuryente ni Sasuke sa gubat, biglang nag-loss of power. Di ba kayo napapaisip? Loss of power, blackout, sorcery, black magic, black propaganda, blacklist ban, nakuha yung pattern sa bawat bar. All black ginawa ng key points, highlighted parang star. Coincidence? Hindi. Star sa line datang revelation, magko-connect lahat ng linya parang constellation. Kaya I'm starting shooting stars. Pag nag-collapse, black hole. Death wish, pagpitek, Nirana, Starfall, yung landing. Alam mo na ako saan tatama. Starfall? Mike sweep kay Makodi, lahat ng babagsak sa black o sa black. Wakanda shooting, walang cut, rolling. Pagka-blockbuster, kitang now showing. Kaya rekta sa dibdib, walang humpay sa pagdikdik. Pagkalabit yan ay mauga pati tindig. Mamamantig papandinig. Tit. O, puro lang ganon. Tsaka nyo alamin kung tumitibok pa ba yung puso ng kampiyon. Kaya black ano na? Black ano na? Hindi ako si Pistol na kayang ma-upset ng mga mahihinang bara mo. Hindi ako si M-Site na magpapagulpi lang sa paro-paro. Hindi ako si Jonas na kayang talunin ng mga freestyle na mahina. At lalong di ako si Lipram na pag natalo ang nirarason partida. Sino ako? Ako si Slakwan. Ako si Slakwan. Misteryo din kung tatawagin na kung mas malakas ako sa kanilang apat, sino nagsusulat sa akin? Woo! Tang ina mo. Sorry. Well, Kabanatong 12. Inang ender yan. Tangina ulit tol, ulit. Tangina ang ganda ng ender. Ako si Slakwan. Misteryo din kung tatawagin na kung mas malakas ako sa kanilang apat, sino nagsusulat sa akin? Tanginang lakas. Sorry. Well, Kabanatong Utang ina mo. Kung mas malakas ako dun sa apat, sino magsusulat sa akin? Bang! Round 3 for formality na lang yon guys. All 3 rounds, Slack 1. 30 points para kay Slack. Hindi bumaba yung performance level, hindi bumaba yung energy. Tuloy-tuloy. Then si J Black naman, round 3, nag-choke na, nag-concede na siya. Yung round 2 yung pinakamalakas para sa akin, pero tangina grabe yung Slack 1 dito. Halimaw. Putang ina. Yun, all 3 rounds men, all 3 rounds, no doubt. Slack 1 yun. 12.
J Black versus Slack 1. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Slack 1. Ay, ibibito ko pala. Ibibito mo na naman, boss. Si Black na lang. Shoutout sa Black. Pasensya na sa maraming performance. Bali tayo next time. Yun, props kay J Black, pero all 3 rounds binoto ko si Slack 1. Mas maraming tumatak na linya sa kanya. Mas maraming malalakas na linya na napansin ko sa kanya. Ayun, kaya all 3 rounds Slack 1 yan. Hip Hop OPM every Saturday. Sunod pa rin yan. Yo, maliban dun sa stumble ni J Black, sayang yun. Pero kung yung laban na to binasa ko sa creativity talaga, doon talaga nagkatuloy sa creativity. Kasi kung punchline, halos pantay sila, except syempre sa round 3, diba? Pero yun, mas maraming punch, sa halos swak sila sa punchline, pero mas gusto ko yung ginawa ni Slack 1. Mas marami siyang pinakitang iba-ibang elemento, tapos lahat yun effective pa, sobra. Yes. Tapos yung round 3 parang yung naging nag-super technical mode siya, sobrang lakas nun. Kaya yun, Slack 1. J Black versus Slack 1. Magandang laban. Talaga, Bisaya versus Tagalog yung datingan. Pero para sa akin, mas nanaig ang Tagalog. Binoto ko all 3 Slack 1. Yun, GL boto ko, Slack. Round 1, pinakamalakas ni Slack 1. Mas madiin. Oh, talaga? Siguro sa suntok, halos parehas, pero mas madiin yung ibang suntok ni Slack 1. Round 2, parang tinabla ko. Yung angle nila, parang ganun rin. Tinabla ko. Tsaka round 3 yun, pinakamalakas. Klaro na kay Slack. So yun, 2, tabla, Slack. Okay, that's it. May tabla lang si GL, pero parang most of the judges naman, 'di ba? Unanimous naman, 'di ba? Binigay yung boto nila kay kay Slack 1, sorry. 'Yun. Hindi ko na pababain, hindi na ako magbibigay ng another or ano ba? Hindi na ako magbibigay ng other insights sa battle kasi I think nasabi ko naman lahat ng gusto kong sabihin all the way the battle, 'di ba? During the battle, sorry. 'Yun. Congrats sa dalawang to, Slack. Congrats. J Black, bawi sa susunod. Okay? Sige, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.